Hello guys, so this video is all about the journey of Mimi's sterilization or spaying, or kung tawag sa atin ay pagpapakapon. So Mimi is just 6 months old and nag-hit na siya, which means ready na siya sa spaying. Ito siya few hours after ng spaying. Maybe napapaisip kayo bakit ganyan yung tiyan niya. Sabi ng vet niya ay it's normal kasi sa side effect ng anesthesia. So, bali yung anesthesia sa body niya ay hindi pa fully natanggal. So, week before ng kanyang sterilization ay nagbook muna ako ng vet check-up kasi it's very important na dapat i-check muna yung cat ninyo if ready na sila for sterilization. Pero sa status namin, yung cat namin is adopted. So, it's from the shelter and wala siyang vaccine, like 0 vaccine. Before ng vet appointment niya, napapaisip talaga kami kung i-allowed ba siya i-sterilize. Kasi base sa mga na-research namin, dapat daw may first vaccine or may second vaccine yung cat niyo before the sterilization. But since Mimi, napaka-active niya at very healthy siya, so nag-ready to go yung vet niya. So bali, before week sa kanyang pagpapakapon, ay nag-vet appointment muna kami. So, bali, sa vet appointment namin, tinakol doon ng vet ano ang mga dapat or hindi dapat gawin bago ang kanyang pagpapakapon or spaying. Una sa lahat, sinabi ng doktor niya na dapat 12 hours before naka-fasting siya. So, bali, 8 yung appointment namin. So, bali, 7 or 8 p.m. pa lang, wala na dapat siyang solid food. And then, sa water naman, 2 hours before the appointment. FYI guys, if female ang cat ninyo, 5 to 6 months ready to go na sila for pagpapakapon. And for the male naman, 7 to 8 months naman sila ready to sterilize. So, ito na siya. After few days or 1 week something na yata to siya. Sobrang sweet na niya. Unlike sa first week na para siyang lantang gulay. Then, ito na siya few days after ng sterilization. So, medyo bumalik-balik na yung sigla niya. Unlike sa first to third day niya, tulog lang siya ng tulog whole day. For the sterilization fee, we paid 120 euro without tax since cash yung bayad namin, hindi card. Before, sa old sa old vet niya, ang mahal-mahal doon. When I asked about the fee, they told us 350 euro, including the blood work. But since she's active and she's okay, she's fine, the doctor said it's okay, don't need to do the test for her. So, this is her. So, naaawa talaga ako sa kanya kapag may siya, plastic sa ulo. Kaya nila tinatanggal ko. Pero umuupo ako sa gilid niya para hindi niya madilaan yung tahi niya. Kasi sabi ng vet, kapag madilaan yung tahi niya, it's very dangerous daw. Not as dangerous like mamamatay siya. Pero may yun may tahi. So, ngangat-ngatin niya. So, parang magdudugo and then babalik na naman kami sa vet para tahiin ulit. At magbabayad din naman kami ulit ng mas mahal. So, simula nang na-sterilize siya, ganyan yung routine niya after kumain. Ginagawa niya talaga yan for 30 to 1 hour. So, baka nagtatanong kayo kung sumuka ba yung cat ko after spaying. So, Mimi, hindi siya nagsuka or wala siyang symptoms after ng surgery kahit 0 vaccine siya. Because napaka-stricto ko talaga regarding sa kanyang pagkain. Ayoko talaga siyang pakainin like or painumin ng tubig after like 8 hours. 0 talaga. Kaya never siyang nagkaroon ng abdominal pain or vomiting. Wala siyang ganong symptoms. So, very healthy siya after. So, why we choose to do sterilization na pwede naman hindi? So, it's not about us. It's about the agreement between us and the shelter. Kasi, sa rules doon, dapat 5 to 6 months, dapat sterilize na siya. Kasi, yun yung rules nila. Walang breeding na magaganap or walang mating na magaganap. So, ganon. So, by the way, yung cat na to ay before namin nakuha ay nilagyan na nila ng microchip. Pero hindi pa sa aming pangalan, kung hindi, pangalan pa ng shelter.
So we have her like she was just 4 months, and now she's turning to 8 months now. So it's been like 4 months. Sabi nila, depende pa yon sa evaluation, depende pa yon sa communication, and depende pa yon sa result ng kanilang observation. Kung kailan nila itatransfer yung pangalan sa amin. And ang dami-dami niyang rules. Like example, hindi siya pwedeng ilabas ng bahay, hindi siya pwedeng i-travel abroad. Ang dami niyang bawal. So, I think yan yung reason kung bakit hindi nila inallow yung vaccine, to avoid the disease, because sabi nga, sa Pinas, usong-uso yung parvo. So, yun lang guys. If you have any more questions, you can DM me and I will reply you. Thank you for watching.